Mga balitang pantalang aming tinutukan, ihahatid namin sa inyo. Mula rito sa PPA Head Office, ako si Zeus Legaspi. At ito ang Ronda Pantalan. Mga pasaherong dumagsa sa mga pantalan ng Philippine Ports Authority ngayong holiday season, pumalo sa 4.7 million. Sangkaterbang mga ipinagbabawal na kagamitan, kumpiskado sa mga pantalan ng PPA. At pagsasanay na pinagdaraanan ng mga Port Police trainee, alamin. Lahat ng yan at iba pa, dito lang sa Ronda Pantalan. Nitong nagdaang holiday season, tumaas ang bilang ng mga pasaherong gumamit ng mga pantalan na nasa ilalim ng Philippine Ports Authority. Sa Balitang Pantalan ni Jill Manalo, alamin natin ang detalye sa likod ng record-breaking numbers na ito. Kauuwi lang ni Mark mula sa Davao City matapos doon magdiwang ng kanyang pamilya ng Pasko at Bagong Taon. Anya, bukod sa pamamasyal, sinadya rin niyang puntahan ang kanilang mga kamag-anak sa probinsya. So ayun po, doon kami nag-celebrate ng holidays namin, Christmas tsaka New Year. Kasi first time po namin makita yung lolo namin since birth po eh. Isa lamang si Mark sa nasa higit 4 na milyong pasaherong dumagsa sa mga pantalan ng Philippine Ports Authority nitong holiday season. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga pasahero sa Pasko at Bagong Taon mula noong pandemya. Mas mataas din ito sa 4.3 million na naitala noong holiday rush noong taong 2023. Ayon sa PPA, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga pasahero nitong Pasko at Bagong Taon ay ang unti-unting pagbuti ng lagay ng ekonomiya ng bansa. Bumawi rin ang mga hindi nakauwi sa kanilang mga probinsya nitong undas dahil naman sa sunod-sunod na mga bagyo. Sa tala ng PPA, nanguna ang Port Management Office ng Batangas sa may pinakamataas na bilang ng mga pasahero. Sinundan naman ito ng Bohol, Negros Oriental Siquijor, Davao at Bicol. Ani General Manager J. Santiago, ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero sa nagdaang holiday season ay isang senyales na malaki ang papel na ginagampanan ng industriya ng maritime sa pagkokonekta sa mga Pilipino sa kanilang mga pamilya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bilang paghahanda sa pagdating ng mga pasahero, sinigurado ng PPA na mahigpitang seguridad sa mga pantalan at kompleto ang mga naka-duty na personnel. Nagkaroon din ng pagsasaayos sa ilang mga pantalan bago pa man ang holiday season. Kabilang na rito ang pag-upgrade sa Northport Passenger Terminal na isa sa mga pangunahing pantalan sa Maynila. Tuloy-tuloy naman ang PPA sa pagsisigurong mabilis at maalwan ang pagbiyahe ng mga pasahero sa pantalan habang patuloy ang kanilang pag-uwi pagtapos ng Pasko at Bagong Taon. Jill Manalo para sa PPA TV. Kaugnay ng pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan ay ang pagkakakumpiska sa sangkaterbang mga ipinagbabawal na kagamitan. Sa Balitang Pantalan ni Paul Calayag, ang ilang mga pasahero nahulihan pa ng bala ng baril. Samut-saring bladed weapons at flammable items ang nakumpiska mula sa mga pasahero nitong nagdaang Disyembre, kasabay ng tinatawag na holiday rush. Base sa report ng Port Police Department, nasa higit 16,000 na ang mga ipinagbabawal na kagamitan ang kanilang nakumpiska mula December 1 hanggang 31. Sa bilang na ito, higit 1,000 ang bladed weapons gaya ng kutsilyo at gunting, habang nasa higit 15,000 naman ang mga flammable items. Ito ang mga lighter, lata ng butane, pati na ang mga paputok. Kumpiskado rin ang mga iba pang armas gaya ng asero o brass knuckles, pellet gun at mga card knife na pwedeng itago sa wallet. Ang isang pasahero sa Baseport, Palawan,
Nahulihan pa ng 9mm live ammunition. Huli rin ang tangkang pagpuslit sa dried coral shells na ipinagbabawal ding dalhin sa pantalan. 7 bala naman ng kalibre 45 na baril ang nahuli mula sa isang pasahero ng barko sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Naharang ng security personnel sa pantalan ang isang 45 years old na babae na nagsabing hindi sa kanya ang mga balang nasa kanyang bagahe na miyembro umano ng Philippine Marine Corps. Gayunpaman, itinurn over pa rin ng babae sa kapulisan dahil hindi ito nakapagpresenta ng kaukulang dokumento para sa mga bala ng baril. Ang mga yan ay sa kabila ng patuloy na pagpapaalala ng Philippine Ports Authority sa mga kagamitang hindi pwedeng dalhin sa mga pantalan. Kabilang narito ang mga armas, flammable items at alak. Ayon kay Port Police Department Manager Henaro Mancio, panawagan ko sa mga kababayan natin na sana iwasan din nila magdala ng mga unregulated sa prohibited items gaya ng mga patalim or ano ba yan, yung mga flammable materials na bawal po talaga yan. Paul Kalayag para sa PPA TV. Hindi madali ang pagpapanatili ng seguridad sa mga pantalan. Kaya bago pa man maging miyembro ng Port Police Department, masusing pag-aaral at pag-iensayo ang pinagdaraanan. Kung ano mga ito, alamin natin sa Port Patrol ni Ahmad. Hello mga kapantalan, what's up? So ngayon, nandito tayo ngayon sa Poro Point, San Fernando, La Union. Dito daw kasi yung PPA Training Center. Dito nagtitrain yung ating mga port police and so far meron tayong 31 trainees. And ngayon papunta tayo sa training center nila para makita natin kung ano nga bang meron doon. And let's go. Ako po si Port Police Superintendent Salvador Daguon Jr. Kasalukuyan po ako yung course director ng ating Basic Port Police Training. Ano ba yung nilalaman nung Basic Port Police course? Like ano yung mga subjects, ano yung mga physical activities na kailangan gawin, tapos paano siya napapagsiksik in 1 month? So, gaya ng training ng ibang law enforcement agency or sa military, the same din yung routine ng ating training. No? So yung mga training natin gigising ng alas 4, magja-joggingan, mag-exercise. Then pagdating ng 7, kakain. Pagdating ng 8, magkakaroon sila ng classroom instruction. So after ng classroom instruction, may tinatawag tayo ng mga study period sa mga subjects nila. And pagdating ng 10 p.m., ito yung tinatawag nating TOPS. Military term kasi yan yung TOPS, no? Yung ibig sabihin, yung time for all personnel to sleep. So alas 10, yun ang time of sleep nila at gigising na naman ng alas 4 yun. Pwede niyo pong explain yung mga firing, yung wasar, siguro yung mga activities na pwede niyo pong... So yung firing natin, no, it's composed of 2, no? Pistol at saka yung rifle natin. So doon sa pistol, initest natin yung kanilang, yung basic lang, yung marksmanship. Yan, good. Yung skills ng marksmanship na makatama dun sa target, may time limit yon. So that whenever na mayroon instances na kailangan nilang maggamit ng firearm, no? So nagiging justified yung pag-use of firearm natin. Doon sa 3 match na na-handle nyo, ano po yung special dito or kaibahan itong match 17? Nakikita ko yung pinupush, no? Kumbaga, sama-sama silang nagtutulak ng bato paket ng bundok.
para sa inyo, ano po yung qualities para maging isang port police? Number one na quality ng isang port police is, of course, no, yung tinatawag natin na disiplina. Number one talaga yung disiplina. Yung pangalawa is, of course, yung tinatawag natin na adherence to the chain of command. No, yung, kumbaga, yung respect to authority. Po. At yung pangatlo is, of course, yung dedication sa duty. Yung free ka doon sa tinatawag na involvement, no? Kasi sa law enforcement, mataas yung invitation ng corruption, something like that. Especially if you are dealing araw-araw sa mga tao, sa pantalan. So yun ang ini-inculcate namin, yung integrity. Yun sa mga balak pumasok ng port police, no? Maganda po yung career, no, sa port police, no, sa Philippine Port Authority. At mayroon tayong training, no, na itong training na ito ay design doon sa inyo kung paano natin proteksyonan at pangalagaan yung ating mga port facility. Sa ating next episode, kilalanin at kamustahin naman natin ang mga bagong port police na nanguna sa Batch 17 Kadasig. Pag-usapan natin ang mga naging karanasan at hamon sa kanilang training. Dito lang yan sa Port Patrol ni Ahmad. Sa sunod na balita, nakapagtala ng double-digit na paglago ng kita ang Port Management Office ng Surigao nitong 2024. Ang detalye sa pagronda ni Sensi Kagampang. Muling nahigitan ng Port Management Office ng Surigao ang kanilang taunang kita nitong 2024. Sa ulat ng PMO, tumaas ng hanggang 18% ang kabuuang kita nito noong nakaraang taon kumpara noong 2023. Umabot kasi sa higit 800 million pesos ang naging kita ng PMO noong 2024 kumpara sa halos 696 million noong 2023. Ang double-digit na pagtaas na ito sa annual revenue ay sinasabing pinakamataas na paglago mula nang maitatag ang PMO Surigao noong 1977. Nahigitan din ito ng 8% ang target revenue ng PMO para sa taong 2024. Ang paglagong ito ay dahil umano sa pag-usbong ng exportation sa mga produktong mineral mula sa Caraga Region. Sa mga pantalang nasa jurisdiksyon kasi ng PMO Surigao, dumaong ang nasa 745 na mga banyagang barkong nagdadala ng mga produktong mineral sa pandaigdigang merkado. Matatandaang naitala rin ng PMO Surigao ang pinakamataas na revenue nito noong 2023. Mula sa PMO Surigao, Sensi Kagampang para sa PPA TV. Ba't ibang mga cruise ship ang sumalubong ng 2025 sa mga pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority? Ang detalye sa pagronda ni John Fontanilla. Sa kauna-unahang pagkakataon ay dumaong ang MS Silver Dawn ng Silver Sea Cruises sa Port of Corimao, Ilocos Norte itong unang linggo ng Enero taong 2025. Pinangunahan ng PPA PMO Northern Luzon ang pagsalubong sa mga turistang lulan ng cruise vessel, katuwang ang Provincial Government of Ilocos Norte, Department of Tourism, LGU Corimao at iba pang sangay ng gobyerno. Nagkaroon din ng ceremonial exchange of plaque sa pagitan ng mga kinatawan ng mga nabanggit na ahensya na ginanap mismo sa cruise vessel. Humigit kumulang 340 pasahero ang bumaba para bisitahin ang mga pasyalan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, gaya na lamang ng UNESCO Heritage City na Vigan City, Poway Church, Malacanang of the North at iba pa. Ang MS Silver Dawn ay may habang 213 metro at 40,700 gross rate tonnage. May kapasidad naman itong 576 hanggang 691 na pasahero at 408 na crew. Ang Port of Corimao ang huling destinasyon ng Silver Dawn dito sa Pilipinas bago maglayag patungong Hong Kong, China. Mula sa PMO Northern Luzon, John Fontanilla para sa PPA TV. Samantala, dumaong sa Puerto Princesa Port ang cruise ship na MS Noordam ng Holland America Line itong Martes, January 7. Magiliw na sinalubong ng Puerto Princesa City Band at mga mananayaw ang nasa halos 2,000 pasahero ng nasabing barko. Ito na ang pangalawang pagkakataong dumaong ang MS Noordam sa pantalan ng Puerto Princesa at unang cruise ship na dumaong sa pantalang ito ngayong taon. Matatandang dumaong din ang MS Noordam sa iba pang mga pantalan sa bansa, kabilang na ang South Harbor sa Maynila noong nakaraang taon.
At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan sa pamamagitan ng official social media pages ng Philippine Ports Authority. Muli, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.